Minsan sa aming buhay, hindi inaasang makakilala kami ng isang taong magpapabago sa takbo ng panahon. Isang taong magkokonekta sa lahat ng pangyayari. Isang taong normal ngunit kapalit ay buhay. Isang tao na ang kapalaran ay mahalin ang sariling bayan. Ako, Kami, Tayo, ang magpapatunay. gandang-ganda ako pa. Madaling araw nun. Sinundo ko ang kaibigan kong si Pepe. Kasabwat pa namin noon ang walang kasing gandang aya ng mga Rizal. Kahit ako, alaga niya. Ngayon nga katulong namin siya sa aming pagtakas patungong ilog. Hindi ko alam na ang araw na ito ay magbibigay aral sa akin at sa inyong mga nakikinig. Hoy, ilog! Hindi ko alam kung bakit ko hinayaang anurin ang tsinelas ni Pepe. Kung sa bagay, hindi ko na nga naman maaabutan yung tsinelas niya. Pero bakit pati yung isa, hinihagis niya? Isang tanong na alam ko, alam na alam ninyo ang kasagutan. Kung hindi, mag-research kayo, no? Bumalik ako sa tahanan ng mga Rizal, pero nasilip ko na kinukwentuhan ni Doña Teodora si Pepe ng kwentong pinamagatang The Moth and the Flame. At ang gamo-gamo ay maaaring maihalin tulad sa tao na naghahangad ng liwanag para sa dilim na kinasasadlakan, kahit nabuhay pa ang kapalit.
Nakalimutan ko na itong sa Oli kay Jose. Carlota! Kanina ka pa ba? Ayos lang. Teka lang. Ano pala si Jose? Pagkakataon na para makailan ng libro. Jose! Jose, pinakikilala ko sa iyo ang aking kasintama. Carlota, siya si Jose Rizal, ang emperador ng universidad. Kinigagal kita makilala. Ako rin. Ito nga pala ang papaya mo grande. Salamat. Pinakamahalaga para sa kanya ang edukasyon. Hindi ko man lubos na kilala si Jose. Alam kong isa siyang intelihenteng tao. At mabait pa dahil pinahiram niya ako ng libro. Ako ay titing saksi sa kanyang mga katangtanging kakayahan. Tulad ng ilan, isa ako sa mga inspiradong estudyante ni Rizal. Tandaan nyo, mas gaganda ang ginagawa kapag nag-lastis. Hilig ng Ginoo ang pagtitinta at paglililo. Maraming salamat sa Ang mga kabataan ang nagsilbing inspirasyon niya upang ibahagi ang mga kalamang ito. Iba rin naman ang inspirasyong dulot ng pag-ibig. Nakikita ko ito sa bawat paghagod ng kanyang kamay. Mahusay ang Ginoo sa halos lahat ng bagay, maging ang pagiging siruhano sa mata. Ninais niya na ang kanyang buting hina ay magamot sa sakit nitong katarata. Mama! Mama, si Pepe. Pepe? Mama, nandito na ako. Laging dito ka ng mga mata. Katarata ang sakit ng iyong mga mata, Mama. Kaya yung gagamitin ko. Gawin ko nararapat, anak. Kaya naman, hinahangaan ko si Rizal. Sulat kay Leonor Rivera. Maraming babae ang napaibig ni Jose. At ang ilan sa mga ito ay sina. Hi, I'm Segundo Kitimbak. I'm 14 years old from Lipa, Batangas. Ako pinakabata sa kanila Rizal, so fresh and beauty. Hi, ako si Leonora Valenzuela, a.k.a. Ora. Rizal, kahit 14 ka, bata pa tayo, ako pinigil mo kasi pinipili din kita. Mabuhay! Ako si Leonor Rivera. A.k.a. Chinese. Maganda, mainhen, matalas. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Seiko Usui, aka Ose-san. I am good. Really? I'm not good in English, but I shimasu. Hi, I'm Chacha Taka, aka Getty. I'm cute, adorable, and most special of all the big booty. But I'm from my mother's name, who's currently living in London. Hi, Patty. Hello, I'm Lisa Singh. I'm from Brussels. I'm beautiful, smart,
love mo. Hi, Rizal. Hi, Joe. Joseph from Bracken is here. Your legal wife. Ngunit, ang nanalo sa puso niya at nagtamo ng walang hanggang pag-ibig ay si Leonor Rivera. Isa ako sa mga malalapit na kaibigan ni Rizal na lubos niyang pinagkatiwalaan at naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Ako ang naging daan nila sa kanilang pagsusuyuan sa pamamagitan ng sulat. Pinagkatiwala nila sa akin ang lihim at matamis nilang pagsusulatan. Ngunit tutol sa kanilang pagmamahalan ang mga magulang ni Leonor Rivera. Kaya't pilit silang pinaghihiwalay at lahat ng paraan ay ginawa ng magulang ni Leonor upang sila ay magkahiwalay. O nag-aayos ng buhok ni Rizal. Saan ko siya nagpapagupit pagka mahaba na yung buhok niya? Ganun lang. Senyor Rizal, kumusta? Tagal mo bago nagbalik dito ah. Ang haba na ng buhok mo ah. Saan ka pala pumupunta? At sinimulan na niya ang kanyang kwento tungkol sa mga lugar na napuntahan niya. Berlin, Dresden, Austria, Alemanya, Africa, Vienna, Europa, Paris, Italia, Inglaterra, Japan, Hong Kong, Espanya, Estados Unidos, at marami pang lugar na hindi ko na pinansin. Masyado talagang makwento itong si Jose. Oo yan, di ba? Bagay na bagay sa bigote mo. Ang binawasan mo lang ito. Hindi naman. Alam niyo ba, nahilig niya ang magkape? Buenas noches, señor. Buenas noches, Señor Rizal. One cup of coffee, please. Coffee? O momento. Vamos. Kung nga bayad kaya ang taxi ng Rizal. Itong mga nagdaang buwan,
Dahil wala ng pera si Pepe, ibinenta ni Pasiano ang kanyang kabayo. Ito ang kabayaran ng kabayong ito. Pakaingatan lang po ang kabayong ito. Mahalaga ito sa akin. Emilio, pakikuha. Nagtitipon siya ng kanyang pera para pambili ng kanyang mga gamit at mga libro at humiram siya ng pera sa kanyang matalik na kaibigan na si Maximo Viola para maimbag ang noli. My friend! Kaibigan Maximo, kumusta? Musta? Oh, dala mo ba yung pinakailangan ko? Siyempre. Sana makatulong sa ito ng malaki. Salamat, kaibigan. Halika't, magkape tayo. No, senyor. Gracias. Hindi ko ibig sabihin na ang ating kalayaan ay dapat napanalunan sa dulo ng espada. Tanda-tanda ko pa. Ang gabing nagpabago sa takbo ng buhay ko. Gabi noon nang magtungo ako sa bahay ni Dr. Rizal upang humingi ng payo ukol sa aming lihim na samahan. Ngunit, Ang espada ay di gaano kagamitan sa mga kabuhayan, ngunit dapat nating kamtan ang kalayaan sa pamamagitan ng ating karapatan ng pag-ipagbuti ng ating kapalaran. Ngunit Dr. Rizal, hindi na po kakayanin na ating mga kababayan ang pagpapahirap ng mga private pamahalan ng Kastila. Paano ba kayo makipaglabang kung wala kayong sandata? May paraan po. ang ating mga kababayan ay nagtatakas ng mga sandata gamit ang mga bayong. Marami ba kayo nakuha? Okay lang. Masyadong may kita mga bantay. Ang pamilya ko, ito naman sila. Kasi, hindi ako nawala dito. Takbo. Takbo na. Ang mga gwardiya civil. Sa pagbanta sa ating linis ay yung pagkalit ng mga pinagpapalayan ng mga kaswilantan. Kulang pa rin yung sandata at kalaman. Danan natin sa sulat ang pakipaglaban. Marahil tama nga kayo, Dr. Rizal. Alam ko, kailangan namin makapaglaban. Pero dahil kayo ang nagsabi, bibitawan na namin ang sandata. Susundin lang niyang utos. Minsan sa paglalaro namin ni Rizal, napagkantahan namin ang isa sa kanyang mga nobela. Itanong ko sa kanya ang tungkol sa katapusan ng El Fili. Ang Elpili ninais kong magkagawin nga katapusan ng nobela. Hindi mo na sana hinayaang itapon ni Sagani ang lampara at hinayaang magbul si Simon kasama ng mga kanyang kababayan sa himagsikan at nang makamit ang kalayaan. Ang kalayaan ay di dapat makamit sa pamamagitan ng pagpapasama sa mga tao, pandaraya at masamang loob. Dapat itong maugat sa tunay na pag-ibig na hindi magkakaib ng pagpapasama.
Ano ba na yan? Wala. Go na ba? Pepe, kami kami. Pasok ka nga, may dali ko kain ng ano. Pepe, come on! Pepe. It's manually operated.